Maraming malalakas na rookie ang papasok ngayong season na ito sa liga ng NBA mga idol. Ang 2026 NBA draft ay punong-puno ng mga potential prospects na hindi imposibleng maging cornerstone ng kani-kanilang mga prangkisa. Kakaiba ang draft class na ito mga idol. Karamihan sa mga nangunguna ay mga solid na two-way players. Laki, bilis at lakas ang kanilang mga pangunahing sandata para makipagsabayan sa napakataas na level ng kompetisyon sa loob ng NBA. Hindi na sapat ang magaling lang sa opensa ngayon. Kailangan din ng halimaw na depensa at mataas na basketball IQ. Kaya sa video natin ngayon mga idol, pag-uusapan natin ang top 5 rookies na papasok this coming season. Alamin natin kung gaano sila kalalakas, ano ang kanilang mga specialties sa loob ng court, at ano ang kanilang mga naging performances sa Summer League. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, simulan natin kay Keaton Wagler mga idol. Pinili siya ng Los Angeles Clippers bilang 5th overall pick. Si Wagler ay isang versatile na combo guard na nanggaling sa University of Illinois. Siya ay 19 anyos pa lang mga idol na may taas na 6'6". Sa kanyang naging freshman at kaisa-isang season sa Illinois, nagpakita siya ng napakasolidong stat line. Nag-average siya ng 17.9 points, 5.1 rebounds at 4.2 assists per game sa loob ng 37 games. Hindi lang siya basta volume scorer, napaka-efficient din niya mga idol. Pumitik siya ng 44.5% sa field goal at isang napakatalim na 39.7% mula sa 3-point territory. Sa kanyang NBA Summer League ay hindi ganun naging kaganda ang kanyang debut game nang pumuntos lang siya mga idol ng 7 points, pero nakabawi naman ito sa kanyang second game nang kumamada ito ng 23 points and 4 assists na nagkaroon ng 4 of 7 sa 3-point line. Well, ang kanyang matinding shooting at court vision ang kanyang magiging pangunahing sandata sa liga mga idol. Isa siyang lethal na perimeter threat na kapag binigyan mo siya ng counting espasyo sa labas, asahan mo ang titirahan kanya ng tres mga idol. Bukod dyan, ang taas din ang kanyang basketball IQ bilang playmaker. Kayang-kaya niyang basahin ang depensa ng kalaban at hanapin ang open man. Well, siguradong maaga magagamit itong si Wagler ng Clippers mga idol. Ngayon, pumunta naman tayo sa 4th overall pick na si Caleb Wilson. Heto mga idol, nanggulat ang batang ito. Pinili siya ng Chicago Bulls. Si Caleb ay isang 19 anyos din at isang 6'10" na power forward mula sa North Carolina. Kung athletic versatility at two-way dominance sa pag-uusapan, si Wilson ang isa sa mga pinakamalupit sa buong draft class na ito mga idol. Tignan natin ang kanyang halimaw na numero sa kanyang freshman at kaisa-isang season din sa UNC. Nag-average siya ng 19.8 points, 9.4 rebounds at 2.7 assists per game. Pero ang mas nakakabilib mga idol ay ang kanyang presensya sa depensa. Nakakuha din siya ng 1.5 steals at 1.4 blocks per game at bumibira din siya ng napakataas na 57.8% mula sa field. Well, ang pinaka-specialty ni Caleb Wilson ay ang kanyang two-way capability at walang kapagurang motor. Sa opensa, napaka-efficient niyang scorer sa loob ng paint at sa mid-range. Kayang-kaya niyang ibuli ang maliliit na defender pero mabilis din siyang umatake mga idol kapag malalaki ang nakabantay sa kanya. Sa depensa naman, doon talaga siya nagliliwanag dahil sa kanyang haba at athleticism. Kaya niya mag-protect ng rim bilang shot blocker pero pambihira rin ang bilis ng kanyang paa para sumabay sa mga guards sa perimeter mga idol. Well, sa kanyang naging debut game sa Summer League ay nanggulat ang batang ito mga idol nang makapagtala siya ng 35 points, 5 rebounds, 3 blocks at ang mas nakakabilib dito ay ang kanyang outside shooting na nagkaroon ng 7 3-pointers made. Solid ang nakuwang ito ng Bulls mga idol. Pumunta naman tayo kay Cameron Boozer. Well, pinili si Boozer ng Memphis Grizzlies bilang 3rd overall pick. Si Cameron mga idol ay isang malakas na 6'9" power forward center na nagmula sa basketball powerhouse na Duke University. Anak siya ng dating NBA All-Star na si Carlos Boozer. Kaya nasa dugo talaga niya ang pagiging dominante at maabilidad sa hardcourt mga idol. Sa kanya naging stint sa Duke bilang freshman, pinatunayan niya kung bakit siya isa sa pinaka-hype na prospect. Nagtala siya ng napakalupit na 22.5 points, 10.2 rebounds at 4.1 assists per game. Isang tunay na walking double-double machine mga idol na bumira ng mataas na 55.6% sa field goals. Halos hindi siya mapigilan sa loob ng paint at patuloy na nagpakita ng napakataas na basketball IQ buong season. Well, ang pinakamalaking strength ni Boozer ay ang kanyang elite footwork, lakas sa ilalim at pambihirang playmaking ability para sa isang big man. Hindi siya yung typical na power forward na taga-rebound at putback lang mga idol. Meron siyang malambot na kamay, magandang touch sa paligid ng basket at napakagaling pumasa. Kapag dinobolte mo siya sa post, kayang-kaya niyang hanapin ang open na kakampi. Isa pa, ang kanyang rebounding sense ay nasa elite level. Alam niya kung saan pupunta ang bola at marunong siyang mag-backs out ng tama. Sa kanyang debut game naman sa Summer League ay pinangunahan niya ang dikit na laban sa Chicago Bulls. Nakapagtala siya ng 23.6 rebounds, 4 assists, 1 steal at 1 block. Ang kanyang lakas, laki at basketball IQ mga idol ang kanyang alas para pamunuan ngayon ng Memphis Grizzlies.
Papasok na tayo sa top 2 mga idol. Number 2 pick si Darren Peterson. Isang 19 years old 6'6" na combo guard din itong si Peterson mga idol. Well, kinuha siya ng Utah Jazz mula sa Kansas Jayhawks. Si Peterson ay isang explosive na shooting guard point guard at kinikilala bilang isa sa pinaka-natural na scorer sa buong draft class na ito. Sa kanyang freshman year sa Kansas, sa kabila ng pag-miss ng ilang games noong umpisa dahil sa cramping issues, ipinakita niya pa rin ang kanyang nakakabilib na scoring prowess. Nag-average siya ng 20 points, 4.2 rebounds, 1.6 assists at 1.4 steals per game, shooting 43.8% mula sa field at 38.2% mula sa 3-point line. Si Darren Peterson mga idol ay isang pure 3-level scorer. Ibig sabihin, banta siyang umiscore mula sa layo ng 3-point line, sa gitna o mid-range, o malakas din siyang umatake papasok ng paint. Magaling siyang humawak ng bola kahit anong kamay ang gamitin at kayang mag-change of pace para maiwan ang defender. Napakahusay din niya mag-draw ng foul. Hindi siya natatakot sa pisikalidad ng laro at madalas siyang nakakapunta sa free throw line. Well, sa kanyang debut game sa Summer League mga idol, kahit natalo sila sa kupunan ng first pick na si Dai Bansa, ay nakapagtala pa rin ito ng solidong 24 points, 2 rebounds, 3 assists at 1 block. Ang natural scoring ability ni Peterson mga idol ang siyang magiging napakalaking ambag sa kupunan ng Utah Jazz. At ngayon, ang inihintay ng lahat ang nag-iisang first overall pick ng 2026 NBA draft. Walang iba mga idol kundi itong si AJ Dai Bansa. Na-draft siya ng Washington Wizards bilang pinakamataas na prospect mula sa BYU. Isa ring 19 anyos na 6'9" na small forward na kinikilala ng halos ng scouts bilang isang generational talent. Tignan nyo ang naging numero niya sa BYU bilang isang freshman mga idol. Sadyang napakabagsik. Nag-average siya ng nangungunang 25.5 points per game. Sinamahan pa yan ng 6.8 rebounds at 3.7 assists per game habang bumibira ng 51% mula sa field. Ganyan siya ka-efficient at kadominante mga idol. Wala siya naging problema sa pag-adjust sa mga physical na college level. Sa katunayan, siya ang naging problema ng maraming kalaban mga idol. Mula simula hanggang dulo, pinatunayan niya na siya ang pinakamagaling na player sa kanyang batch. Well, ano ang naghihiwalay kay AJ Dai Bansa sa iba para maging undisputed consensus number 1 pick? Well, ito ang kanyang kompletong package mga idol. May taas siyang 6'9" pero gumagalaw siya na parang isang point guard. Meron siyang elite athleticism, nakakapanindig balahibo na finishing sa rim at napaka-fluid na shooting mechanics mga idol. Hindi lang siya umaasa sa kanyang size, mayroon siyang malalim na offensive bag. Kaya niyang gumawa ng sarili ng shot off the dribble, may deadly pull-up jumper at kaya rin niya mag-facilitate para sa mga kakampi. Sa depensa naman, ang kanyang wingspan at lateral quickness ay ginagawa siyang versatile defender na pwedeng bumantay kahit kanino pa mula point guard hanggang power forward mga idol. Isang tunay na halimaw sa magkabilang dulo ng court. Para sa Washington Wizards, ito na ang inihintay nilang sagot. Si AJ Dai Bansa ay magiging absolute cornerstone at posibleng maging franchise player na matagal nilang hinahanap para simulan muli ang kanilang era. Asahan natin na bibigyan agad ng pwesto ito bilang starter ng kupunan mga idol. Bibigyan siya ng green light para ipakita ang kanyang buong potensyal at hindi malayong maging malaking paborito siya sa Rookie of the Year race habang nagdadala ng bagong winning culture sa Washington. Well, sa kanyang NBA Summer League game ay talagang ipinamalas ni AJ Dai Bansa kung bakit siya ang piniling first overall pick. Ang kanyang lakas, bilis, liksi, scoring ability at basketball IQ mga idol ang kanyang pangunahing sandata para makipagsabayan sa naglalakasang player o kupunan sa liga ng NBA. Well, ang kabuuan at breakdown ng ating top 5 picks para sa nagdaang 2026 NBA draft, walang tapon sa listahang ito mga idol. Mula kay Keaton Wagler ng Clippers na may deadly outside shooting, kay Caleb Wilson ng Bulls na halimaw sa depensa, kay Cameron Boozer ng Grizzlies na nagpakita ng elite playmaking, kay Darren Peterson ng Jazz na natural at kinakatakutang scorer, hanggang sa nag-iisang AJ Dai Bansa ng Wizards na handang baguhin ang takbo ng prangkisa. Lahat sila mga idol ay may bitbit na kakaibang talento na tiyak na magpapayabong at magpapasiklab sa kompetisyon sa NBA. Well, kayo mga idol, sino sa tingin nyo sa limang ito ang pinaka-deserving na mag-uwi ng Rookie of the Year award? Sino sa kanila ang sa tingin ninyo ay magkakaroon ng pinakamalaking impact sa kanilang team pagtuntong ng opening night?